your beloved Boss Mike Cervera. Ubus na raw ang budget ng Pilipinas? Naku, fake news na naman. Pero alam nyo kung ano ang hindi nauubos? Yung budget ng troll farms at media operators niya. In fairness, tuloy-tuloy ha? Saan kaya galing ang pera mo, Attorney Fake Rodriguez? Okay. Hindi po totoo na ubus na ang budget ng Pilipinas. Kaya wag na wag po kayong magpapaniwala sa fake news. Kaya nga, huwag kayong maniwala kay Lalibayan. Bitter lang yung mga yan. Kasi mga kababayan, hindi dinala yung kanyang biyanan ng Malacanang. Diba, Attorney, no? Sad. Nakakalungkot. Nakakalungkot, diba? Yun po yung totoo dyan eh. Kaya sila biglang kumambyo, iniwan si Magalong ng Malacanang. Nakakalungkot, oo. Pero kailangan nating tanggapin yan. Kaya, minsan, sabi ko nga sa ibang mga vlogger, unawain nyo na lang. Siyempre, kanino ba naman yan kakampi? Siyempre, hindi kay Pangulo, kundi kay Duterte. I-connecta nyo si Magalong, bata, nino, ni Duterte yan. Alangan naman na susuway niya yan. Pakabawiin yung anak niya yan, di ba? Baka lang naman. Oh, di ba? Baka lang. Oh, hindi naman siguro, oo. Kasi may ganong kaugalian, May ganong kaugalian, yung mga pag hindi napagustuhan yung biyanan, kita nyo, idadamay, pati anak, binabawi nila. Oh, di ba? Kaya, may mga ganon eh. Tuloy, eto na. Eto na! Oh. Ubus na raw ang budget ng Pilipinas? Naku, fake news na naman. Pero alam Correct. nyo kung ano ang hindi nauubos? Yung budget ng troll farms at media operators niya. In fairness, tuloy-tuloy ha? Correct, tuloy-tuloy po yung mga troll farm nila. Saan kaya galing ang pera mo, Attorney Fake Rodriguez? Hindi po totoo na ubus na ang budget ng Pilipinas. Kaya wag na wag po kayong magpapaniwala sa fake news. Correct, oo nga, huwag kayong maniniwala daw, sabi ni Ang 65% po na tinutukoy niya na ubus na daw ay mga comprehensive releases. Meaning, ang Department of Budget and Management forwarded already or transferred these specific funds to their respective agencies. Correct. This usually happens when the General Appropriations Act is already signed by the President. Ito Correct. po ay isang normal na proseso ng Tama. budget sa ating bansa. Tama! Hindi nila maunawaan kasi iniisip lagi nila, bigyan natin ng mali siya. Yung pondo ng budget ng Pilipinas, gawan natin ng dumi, gawan natin ng issue para magalit ang tao. Ganun ang style nila, Digong eh. Di ba? Oh, tuloy. Okay, tuloy! Ano sabi ni Ramon Trinidad? May pinaglalaban. Mike Cervera, ibig sabihin, effective ang pagkakatalaga. Kanino? Kanino? Oh, kay dyan, ni PBBM kay Yusek, Claire Castro. Dahil maraming tinamaan at nasaktan sa mga DD shit. Go, 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 attorney! Cheer! Diba? Kita nyo mga kababayan. Wala, hanggang inggit na lang yung mararamdaman ng mga yan. Tuloy. Bihira yung mapagbibigyan na maging tagapagsalita ka ng Malacanang. Bihira po yan. Aba, maraming dadaigin yan. Di ba? Alam nyo naman kapag laging nakikita ang mukha niyan. Tandaan nyo mga kababayan, kung papayag lang si Attorney Claire Castro sa susunod na halalan 2028, itatakbo natin sa pagka-senador! Payag ba kayo? Partner, sandali lang. May tinatanong ako sa mga nanonood dito. 3,000, mag-4,000 na tayo, partner. Tanong ko po sa inyo, mga kababayan, kung kukumbinsin natin si Attorney Claire Castro na tumakbo para sa senador, papayag ba kayo? Paki-press 1. Press 1 ho sa mga papayag na maging senador
ang isa mala Miriam Santiago. Diba? Pasha? Explanation and post of Yusek Goddess Libiran of the Department of Budget and Management, there are two classifications of budget releases. Number one is the Note kayo, ha? comprehensive release at yun nga po ay ang 65% na tinutukoy ni Attorney Fake Rodriguez. This is usually done through an allotment order or yung tinatawag nilang GAA-AO or the GAA-AO. This usually happens through an allotment order coming from the DBM. Ang isang classification naman ng budget release, ay ang tinatawag na SARO or yung for issuance of SARO. Ito naman ay ang mga remaining budget for other projects and projected programs or activities or initiatives ng ating mga government agencies. Release does not mean spent. Hindi po ibig sabihin na binigay na po doon sa ahensya ang kanilang mga budget, ay ubos na po nila ito or nagastos na po nila ito. Correct. Partner, paliwanag mo maigi para maunawaan ng ilan. Lalong-lalo na yung mga nakabantay na mga DDS dyan. Tuloy. Ibig lang sabihin po nito ay meron na po silang funds na magagamit agad-agad para sa kanilang mga operational expenses kagaya po ng mga sahod ng empleyado at para po sa kanilang mga programang kasalukuyang tumatakbo at kumbaga continuing lamang. Correct. Magkaiba po ang ibig sabihin ng release at spend. At syempre, Correct. Magkaiba po yun. Release, spend. Magkaiba po yun. Tuloy. bilang abogado naman si Attorney Fake Rodriguez, Grabe ka naman. Attorney Fake Rodriguez. Attorney, binabanatan ka nung kaibigan ko. Di ba? Binabanatan nung kaibigan. Attorney Fake Rodriguez ang tawag sa'yo. malamang sa malamang ay naiintindihan niya ang pinagkaiba ng dalawang salitang ito. Ang dali-dali talagang gumawa ng propaganda, lalong-lalo na kung ang goal mo ay linlangin ang sambayanang Pilipino. Yun naman talaga yung plano nila, mga kababayan. Linlangin talaga tayo. Nakakalungkot mang sabihin, talagang maraming mga Pilipino nang dahil sa paghahangad ng kapangyarihan, mga kababayan, nagagawa nila na kahit na ano na lang sabihin nila. Diba? Tignan nyo naman, tuwing campaign rally nila, ano ba naririnig nyo sa kanila? Puro mga imposible. Handa silang gawin lahat para lokohin ang maraming tao Tuloy. As a matter of fact, kaya rin natin yan. For example, pwede ko rin namang sabihin na ang bulk ng budget ng mga DDS troll farms at ng iba nilang mga kaalyado ay nanggagaling mismo kay Attorney Fake Rodriguez. Nako, yun naman pala, nanggagaling pala sa iyo, Attorney Vic. Sino pumuponto sa iyo? Tanong lang naman. Kung totoo itong sinasabi ng partner ko. Diba? Oo, Madam Ellie Banat. At yung maisog rallies ay funded din ni Attorney Fake Rodriguez. Pwede ko rin itanong kung saan niya ba nakukuha ang lahat ng perang ito na ginagastos niya para sirain ang administrasyon ni PBBM. At Siyempre, bitter. Diba? Talagang gano'n, maraming abogadong bitter. Parang si Libayan, bitter na bitter kay Attorney Claire. Alam niyo ba yon? Binabanatan na ngayon ni Attorney Libayan. Attorney, bakit mo ba binabanatan? Tanong ko lang. Hindi ba dapat respeto mo siya dahil dati mo siyang kasama? Tulad nung respetuhan namin ng mga dati kong kasama. Walang ganyan. Di ba? Yan ang sinasabi ko, mahina ka dyan. Sa mga ganyang mga bagay, medyo nabobobohan ako sa'yo. Oo, alam ko, marunong ka sa usaping batas. Pero tandaan mo, ulitin ko lang, pinag-aralan mo yan Pero kung pupunta naman tayo sa pinag-aralan ko, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo ron. Nako! Lahat doon, nandun. Mayaman, mahirap. Pangit, maganda. Bata, matanda. Lahat nandun sa akin. Sa'yo. Wala, tuloy. lalong magpakalat pa
ng fake news. Ah. At pwede ko rin namang tanongin sa kanya siguro kung Na? bakit nung minsan bumili ako ng kape sa Coffee Bean sa may Tomas Morato, Okay. ay nakita ko siyang kamiting ang dalawang kilalang media operators. Yan ang sinasabi ko! Tony, nakita ka raw, bumili ng kape. Oo, kwento nila to sa akin eh. Oh, may ka-meeting ka raw na dalawang operator ng may-ari ng mga troll farm. Ay, nako! Attorney Vic. Oh. Siyempre, lahat ng ito, pwede kong itanong sa kanya. Oh. Kasi, minsan, alam niya namang lahat, ay naging bahagi din naman ako ng DDS camp. Syempre, alam nila yan, mga kababayan. Si Mami Pebbles at saka yan, abay nandoon sa circle ng grupo nila. Kung saan, mga kababayan, yung mga impormasyon na masiselan, abay, alam na alam nila yan. Oh, tuloy. Okay ba itong mga kinuha natin? Mga kababayan, okay ba? Okay ba? Pakiano naman? Pakisagot. Di ba nagalit kayo sa akin? Nung mga dinala ko't binalik ko to? Di ba nagalit kayo sa akin? Tama ba? Nagalit kayo sa akin nun. Pakakala nyo. Dali nga, bakit ganon? Wait lang. Yan, okay na? Dali. Okay na, Boss Mike. Tuloy. Diba, pwede ko rin namang sabihin ang lahat ng yan, pero hindi ko ginagawa dahil wala naman tayong pruweba. At wala din naman akong mapapakita sa inyong pruweba. Lahat ng ito ay personal knowledge ko lamang. Yan, mga kababayan. Iba yun. Personal knowledge yun eh. Kaya nasa sa inyo na po talaga yan kung patuloy kayong maniniwala sa mga fake news na pinapakalat nila. 2025 na. Siguro naman mas matalino na kayo ngayon. Correct! Oo, matalino na tao ngayon. Di ba? Matalino na! Di mananalo yun sa pagkakaroon ng mabuting pagkatao. Oo, wala. Olat si Vic Rodriguez. Na kayong maniwala at gumaya sa isang tao na siya mismo ang nagpatunay, Na? hawak-hawak niya ang Ah. resulta ng drug test ni PBBM kung Correct. saan nakasaad na negative ang Pangulo. Correct! Kita nyo mga nawawala ako, no? Umihina internet. Oo. Wala na akong pambayad eh. Oo, wala na akong pambayad ng internet. Di ba mga kababayan? Pinakita niya yung mga kababayan, ayan o. Tapos dapat, di ba sabi ko noon, Vic Rodriguez, ikaw magsabi kung talagang adik si Pangulo. Kasi ikaw mismo naglantad ng mga resibo na nagpapatotoo na hindi gumagamit ng cocaine. Sino? Si Pangulong Bongbong. At pinatunayan na rin ng mga taga St. Luke's. Ano yung kanilang kinuhang drug test? Yung paggamit daw ng cocaine. Ano sabi ng mga nag-test? Wala po, negatibo po ang resulta. Di ba? Nandun pa si Bato. Bakit tuloy-tuloy nyo pa rin? Bakit tuloy-tuloy nyo pa rin ginagawa yan? Sige nga. Adik. Bangag. Ngiwi. Nagko-cocaine. Ng pating. Tatanga nyo. Ang resulta ng drug test ni PBBM kung saan nakasaad na negative ang Pangulo sa lahat ng inaakusa sa kanyang illegal na droga. Tapos Correct. ngayon, dahil sa sobrang daming iskandalong kinasangkutan niya, nung bago pa lang ang PBBM administration, naging ganyan na ang tono ni Attorney Vic Rodriguez. Correct. Mula nang nawala yan, nagkaganyan na yan eh. Siyempre mga kababayan, naghangad yan eh. Alam nyo si Vic Rodriguez, sobra kasi yung paghangad mo eh. Dapat kasi hindi masyado eh. Gusto mo kasi mas mataas ka pa sa presidente. Kaso, ano nangyari? Diba? Bigla kang tinanggal sa pwesto mo. Biruin mo ba naman eh. Gusto mo, saklawan lahat eh. Gusto mo ikaw ang bida-bida. Sa totoo lang nagpabida-bida ng gusto eh. Nagpabida-bida ng gusto. Sino? Si Attorney Vic. Kaya yan na nangyari. Di imbis na sana, nandiyan ka pa rin sa tabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nangyari? Sumama ka kay Digong. Bakit? Akala mo kakayanin ni Gloria, ni Digong, na maagaw yung pwesto, di ba? Yung po yung intensyon. Agawin nila yung pwesto.
kay Pangulong Bongbong. Alam ko po yun. Bakit? Kasama ako sa mga meeting eh. Yung po talaga yung deklarasyon na agawin natin ang pwesto kay Bongbong Marcos. Gawan natin ng mga propaganda yan. Naku, grabe. Matindi, ang kakapal ng mga mukha. Tuloy. Hindi pa nakontento doon si Attorney Fake Rodriguez. Nakipagkuntsabahan pa daw ani siya. Di umano sa isang baklang. Matapang lang sa social media pero nagtatago naman sa ibang bansa dahil hindi kayang harapin ang laban na sinasabi niya dito sa Pilipinas. Korek! Tapang-tapang lang kayo pero takbuhin naman kayong lahat. Di po ba? Lahat sila takbuhin. Yung mga vlogger nila noon ginawa. Pinatawag ng Tricom. Pumunta ba? Wala! Nagtatago na! Si Roque. Ano nangyari? Nag-iimbestiga ang Quadcom. Biglang nawala, mga kababayan. Naglahong parang naglahong parang mantika. Bakit mo mantika? Oo, nag-evaporate si Barney. Tuloy. Ang chika pa nga ay nakipagkuntsabahan pa nga di umano sa paggawa ng fake video ni PBBM. Sa baklang laban ng laban ang panawagan sa kanyang Facebook page. Pero nagtatago naman sa Oo nga! Oo, magkakakutsaba daw sila. Oo. ibang bansa. Puro supporters na lang yung hinihikayat niyang lumaban. Itanong nyo kay Mami Pebbles yan. Oo, kay Mami Pebbles ko yan na naririnig lagi. Sino ang magkakakutsaba sa paggawa nila ng fake news na video na nagda-drugs daw si Pangulo? Nako, ang itinuturo si Roque, Vic Rodriguez, Maharlika, at marami pang iba. Kita nyo mga kababayan, pilinano nila. Pero siya, wala dito. Nowhere to be found. Correct. Nandun sa ibang bansa. Oo, nasa Dubai daw siya, pero sabi ng PAOK alam na daw nila kung nasaan mga kababayan? Alam na daw nila kung nasaan Naghangad pala ng Boss Mike, patapos mo na kay Attorney Claire yung yung mga fake news tatapusin niya yan, huwag kayong mag-alala. Ilang araw pa lang naman siya. Ayaw magpahuli, nagtatago dahil natatakot makulong sa Women's Correctional. Correct. Okay. Women's Correctional, sorry po. Yun na lang ha. Bye. Bye! Sabi ni Obed, Kutaran. NPA ka Eric tumakas na nandun na sa Canada. Oo, nag-post siya. 'Di ba? Nag-post na si Eric. Tago na silang lahat. Yung mga pinaggagawa nila, mga kababayan, wala na yan. Ang gagawin na lang ng mga yan, babalik na lang kapag inaasahan pa nila na mabalik si Sara. Pero mga kababayan, wala na yan. Maniwala kayo. Wala nang pagkakataon na makakabalik pa ang Duterte sapagkat nabuko na sila. Alam na ng mga Pilipino mga pinaggagawa nila. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike,